Susan, mahigit 24 oras nang nakalipas mula nang gumuho ang isang ginagawang hotel dito sa Angeles, Pampanga. Tama ka, 2 na ang kumpirmadong nasawi habang 18 pa ang hinahanap. Pasado alas 12 ng hating gabi, isa pang lalaking walang malay ang nailabas sa gumuhong gusali rito sa Angeles, Pampanga. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga otoridad, pero idiniklarang patay kalaunan. Sa tala ng mga otoridad, as of 3 a.m. kanina, 47 ang biktima ng pagguho. Karamihan sa kanila, construction workers sa ginagawang hotel na ito sa Balibago. Mag-aalas 3 ng madaling araw kahapon nang biglang gumuho ang gusali. Tao kayo, tambabo, oh. Kailangan ng rescue nun. Ayun, meron pa. Gumuho. Kala namin lumilindol. Ngayon pala. Ayon sa LGU, posibleng tulog daw noon ang construction workers lalo't wala silang trabaho ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po sa gumuhong building po. Yung kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But siyempre dahil weekend, no, marami rin nang uwi sa kanilang pamilya, no? Kaya ang dinista lang nila na natatandaan lang nandiyan halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. 26 na ang na-rescue. Ang iba, isinugod sa ospital. Manik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Nasa baba kami, nandun ang barracks ko sa baba ng building. Nakatapunan na ako ng simento. Balutan pa ako ng net. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako makalabas to. Ano na yung building? Buo na. 18 ang hindi pa nahahanap. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko sandali na pag hindi siya nakakahinga. Patay din ang 65 anyos na Malaysian matapos maipit sa kwarto sa katabing hotel na nadamay sa pagguho. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, nakakausap pa sa cellphone ng lalaki. Pero pasado alas 5 ng hapon kahapon nang mailabas siyang wala ng buhay. Tumutulong na sa search and rescue ang canine sniffing dogs ng Philippine Coast Guard, volunteer group na Metro Manila Dog Association at MMDA. May mga nakastandby na ambulansya sa mga mare-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. Isa pa raw sa mga hamon na kinakaharap nila sa rescue operations. Because of ganun pa rin yung mataas natin na bigat coming from the ceiling. Nahihirapan po ang ating mga responder na magdala rin ng equipment pababa sa kanila. And dahil maliit lang po yung mga entries natin. Ayon sa LGU, kumpleto sa permit ang ginagawang hotel na noong 2023 pa sinimulan. Ang problema, hindi raw nila makontak ang may-ari ng gusali. Isa sa mga iimbestigahan sa posibleng sanhi ng pagguho ay kung substandard ang paggawa sa gusali. Susan, tuloy-tuloy 24 oras ang search, rescue and retrieval operations ng mga otoridad dito. May isa pang naipit na tiyak na kasulukuyan pong nire-rescue sa mga oras na ito. Samantala sinusubukan pa natin makuha ang panig ng may-ari ng gumuhong gusali. Yan ang unang balita mula rito sa Angeles, Pampanga. Bea Pinlac, GMA News.